So ito na, sunod, mga kababayan. Ito po yung sunod natin. Si PBBM. Ano nga ba ito? Si PBBM po, mga kababayan, ay may sinibak po na undersecretary ng DPWH na pinakamayaman daw sa buong mundo according kay Erwin Tulfo. Diba? Megalab shoutout po, Ma'am Ima Baticos. Ayan, and kay Jerisel Puno, hello po. Ito mga kababayan, ano nga ba ito? Sinibak na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinakamayaman daw di umano na undersecretary ng DPWH. Nako po, ano nga ba ito? Pakinggan natin. Tapos pangalanan na din natin. Ito mga kababayan. May ads lang wait lang po. A high-ranking DPWH official was given the pink slip as the palace probes a flood control scam involving billions of pesos and possible ties to over 30 lawmakers. To give us more on this issue, we go live to Dexter Ganibe reporting to us on the phone. Dexter, what can you tell us about this? Yes, an unnamed high-ranking official of the Department of Public Works and Highways, or DPWH, has been relieved. This is according to Senator Erwin Tulfo in a radio interview this weekend. The senator also described this official as the richest undersecretary in the world. And he said that this official was already transferred to another office. Tulfo said President Bongbong Marcos has already identified a culprit or culprits in the flood control project scam. The younger Tulfo mentioned that PBBM is looking into the anomalous flood control projects in an island province in Mimaropa region or in Region 4B. Billions of pesos were funneled through the flood control projects of this island province, yet flooding even got worse. In his official social media account, Erwin Tulfo posted the consultative meeting he spearheaded in Palawan lately, tackling the flooding in the province. Tulfo also mentioned in the radio interview that around 35 lawmakers from the House of Representatives were involved directly or indirectly as contractors for government infrastructure projects. Naku mga kababayan, kita ninyo, 35 daw ka mga congressman involved. Magugulat ka, sabi nga ni Erwin Tulfo mga kababayan, according dito sa Billionaire News, na si congressman naging contractor at si contractor naging si congressman. Actually mga kababayan, hindi na po kasi yan bago sa atin. Ngayon mga DDS, huwag kayo magalit sa akin ha. Na isali ko na naman si Digong dito. Bakit? Bakit lahat na lang digong-digong ang lumabas sa bunganga mo? Aba, bakit hindi ko isali si Digong? Alam niyo mga kababayan na kung bakit itong 35 daw di umano ka mga kongresista na sangkot dito sa flood control project na to na may mga kickback. Kasi, sabi nga ni Erwin Tulfo, itong congressman naging kontraktor. Itong kontraktor naging congressman. Bakit? Kasi sinanay po ni Digong sa administrasyon niya. Bakit? Ano bang nangyari mga kababayan? Kasi ganito po. Ganito po ang nangyari. Noong panahon ni Digong mga kababayan, ay nag-file po ng kaso itong si Antonio Trillanes IV. Bakit? Laban kay Bongo at kay Digong ng plunder case. Bakit? Sa panahon ni Digong nung siya ang presidente, si Bongo po ay tumanggap po ng proyekto sa Davao na construction ang gamit ay ang kanyang pamilya. May-ari nung construction na kinukontrata doon sa proyekto ng gobyerno sa Davao. Bakit nag-file ng kaso si Trillanes ng plunder case laban kay Bongo at kay Digong? Kasi ganito po mga kababayan. According po sa saligang batas sa Philippine Constitution, sa 1987 Constitution sa ating bansa, na kapag ikay miyembro ng politiko or ikay politiko or politician or miyembro ka or meron kang pwesto sa gobyerno, bawal ka pong humawak ng proyekto na may kinalaman sa gobyerno. Kasi maaari pong makasuhan ka ng korupsyon, katiwalian, or plunder case. Ito po para maniwala po kayo. In-explain po ni Trillanes yan. Ito mga kababayan. Para maniwala kayo. Siyempre, tandaan nyo, bago naging senador si Bongo noong 2019, siya ay ang special assistant ni Duterte simula pa noong 1998. Sa madaling salita,
may paglabag sa batas ang mga ginawang pagkaka-award ng mga government contracts sa tatay at kapatid ni Bongo. At dahil bilyon-bilyon ang halaga ng mga kontratang ito, ano ang krimen nilang ginawa? Plunder. Maliwanag na ginamit ni Bongo ang kanyang posisyon in connivance with and obvious consent of Duterte as mayor and later on as president para makinabang ang kanyang pamilya. Kaya naman pala sinabi ni Duterte sa isang press con na bilyonaryo si Bongo kasi bilyon-bilyon na pala ang ninakaw nila sa kaban ng bayan. Bongo intervenes. Alam mo, hindi ako mag-ibang pero bilyonaryo to. Sa totoo lang. Putangin na ba? Tanongin niyo kung sino yan. Liliwanagin ko lang, as always, hindi po chismis ang basihan ng mga alegasyong ito. Galing sa COA at DTI mismo ang mga dokumentong nakalap namin sa investigasyong ito. Wala silang lusot dito. Naipakita natin ang isa na namang paraan kung paano mangurakot sina Duterte at Bongo. Sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay meron pa silang iba't ibang pinagkakakitaan. Ito ang pangako ko. Basta pag nawala na sila sa pwesto, ipa-file namin ang mga kasong plunder kina Duterte at Bongo base dito sa mga government documents na ito. Kita nyo? Sa panahon ni Digong, na-spoiled kasi niya yung mga ganyang bagay. Kaya kung naaalala ninyo, tinanggal or sinibak ni PBBM ang isang DPWH undersecretary na bilyonaryo daw, yumaman daw dahil sa proyekto pinakamayaman daw sa buong mundo. Sino nga ba ito? Eto, mga kababayan, syempre, bago tayo sumugod sa gera, meron tayong bala. Pakinggan niya ang sabi ni Amy Marcos. Kumusta? Wait lang. Ako lang ang autorisadong Asawa po to ni distributor ng Willie Lutain Ong. gummies sa Pilipinas. Tila pinangalanan naman ni Senador Amy Marcos ang sinasabing DPWH USEC na nagpayaman umano sa pwesto. Nabanggit ng senadora si USEC Roberto Bernardo. Roberto Bernardo. Ng kapatid niyang si PBBM. Nangyari ito sa privilege speech ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Roberto Bernardo. Siya daw ang tinanggal na napakayaman na undersecretary ng DPWH sa buong mundo, pinakamayaman. According kay Erwin Tulfo. Si Roberto Bernardo. Amy Marcos talaga, pinangunahan lagi. Kaugnay ng bumagsak na tulay sa Kabagan, Isabela, Kamakailan. Pakinggan ninyo. Ang balita ko, may isang Yusek Bernardo na tinanggal sa pwesto. Kasama ba siya dito sa Kabagan Bridge? Sa pagkakalam ko po, hindi po siya kasama dito sa Kabagan Santa Maria Bridge. Dahil hindi naman po lumitaw sa aming Parang yung timing siya yung pinarusahan. Si Bernardo ang Undersecretary for Regional Operations ng DPWH na sumasaklaw sa Mimaropa. Kita nyo mga kababayan, Roberto Bernardo ang pangalan niya na sinibak ni PBBM kasi napakayaman daw na undersecretary ng DPWH. Yon din ang sabi ni Erwin Tulfo. Pinakamayaman na DPWH undersecretary sa buong mundo. Marites talaga to si Manang Amy. Pero hayaan nyo na, at least na bulgar. Tapos nagulat pa ako, maghain daw ng resolusyon si Chis Escudero na bawal daw ang mga politiko na humawak ng proyekto sa gobyerno. Ngayon ka lang magagawa-gawa ng mga resolusyon na yan, ngayon ka lang gagawa ng ganyang batas. Matagal na yung nakalagay sa saligang batas na kapag ikay miyembro ng politiko o nasa posisyon ka sa gobyerno, bawal kang humawak ng proyekto mula sa gobyerno. Kasi bakit? Mangyayari kasi dyan, yung 1 billion, magiging 800 million na lang. Halimbawa, ako ngayon si Kent, senador ako, or congressman ako. Tapos may trabaho akong, katulad nung kapatid ni Smulaude, si Alice Eduardo. Yung ganyan mga construction company, yung gumagawa mga developer. Halimbawa ako ngayon si Ken. Isa akong congressman.
Tapos meron ako negosyo, development construction company. Tapos merong ipapagawa sa akin na Coconut Palace. So ako yung maghahawak. Ngayon, ang budget yan 1 billion. Siyempre, ito na yung forma, ito na yung architectural ganyan-ganyan, ito na yung design. Siyempre, ako na magsusupply lahat yan. 1 billion. Ang gawin ko 800 million. Check, 200 bulsa ko na. Tapos, pagdating doon kay Purman, yung 800 magiging 700 na lang. Yung 100 binulsa ni Purman. Construction, gawa na. Pak. Ayos. Galing na. Ngayon, yung mga kickback na nawawala. Yung 1 billion magiging 700 million na lang. Hindi umabot na isang taon, nagkakrak na yung mga haligi, yung mga pader, may mga biyak na. Bakit? Kasi ang akala ko, hanggang doon na lang ang katapusan nitong kickback. Hindi pa pala. Kasi bakit? Yung mga construction man, or yung mga tawag dito, mga trabahante ko, substandard ang binili. Yung 700 million, nagiging 600 million na lang. Kaya hindi abot isang taon, sira na naman ang building. Substandard. Kaya yan ang nangyari doon sa tulay sa Isabela na bumigay. Kalaki-laki ng budget. Pero nasira. Bakit? Ang ganda ba naman kasi ng hitsura ng tulay pero yung ginamit na materialis substandard. Di bumigay. Ganun po ang nangyari, mga kababayan.